Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga ka-analyze. After ho, mag-deklara ng maaga ho itong si Vice President Inday Sara Duterte na tatakbo ho siya sa 2028 election para ho sa presidential election 2028. After niya ho maaga nagdeklara, ay usap-usapan ho sa mainstream media at social media kung ito ho ba si VP Inday Sara Duterte ay mananalo raw ho ba talaga? Or meron ba talaga siyang kapasidad or talino, galing ha? Para ho maging presidente. Sunod ho kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang naman ho kasi dapat tayo humahawak or pinangahawakan yung pagiging sikat. Ano? Kasi kung popularidad lang ho ang habol natin, maghanap na lang ho tayo ng mga sikat na artista at paupuin na lang natin bigla, di ba? Coco Martin. Gano'n na lang ang dapat labanan. Pero hindi ho mga kababayan. Huwag natin kalimutan. Ito hong presidente ng Republika ho ng Pilipinas. Ang pinaka mataas hong pwesto. Diyan ho sa ahensya ng gobyerno. Wala na hong tataas dyan. Wala naman ho tayong mga mga prime minister Presidente lang Yan ho yung pinakamataas Okay ngayon mga kababayan, naging usap-usapan nga yan na itong si VP Inday Sara Duterte, talaga mang mananalo ito. Pero ang tanong, bago ho natin malaman kung mananalo siya, ay makakapag-file ba ho ito talaga ng Certificate of Candidacy? Siyempre, parang sa trabaho yan, di ba? Okay, bago ka muna i-hire, pagkakaiba lang dito, binoboto. Pero sa trabaho, kumbaga sa trabaho, bago ka i-hire ng isang opisina o ng isang ahensya, private sector, kailangan mag-apply ka muna. Ano mangyayari, bago ho makatakbo ito sa 2028 election, sa pagiging presidente, kinakailangan muna ho pasa ho ito ng kanyang, kumbaga resume sa COMELEC sa October ho ng 2027. Magpa-file ho siya ng COC, Certificate of Candidacy. Tapos pag nakuha siya ng COC, Certificate of Candidacy, doon ho siya makakatakbo. Makakasali sa halalang 2028 presidential. Ay, ba't ba natin nababanggit ito mga kababayan? Madali kasi sabihin kay VP Inday Sara Duterte, ako si VP Inday Sara Duterte, tatakbong kagawad tuloy. Ako si VP Inday Sara Duterte, tatakbo bilang presidente sa 2028. Madali sabihin yan, laway lang puhunan dyan ang tanong. Tulad nga ng sinabi ko, bago ka makatakbo, magpa-file ka muna ng COC, Certificate of Candidacy. Makakatakbo kaya ba talaga ito? Makakapag-file ba talaga ito sa 2027 October? Dahil sobra dami hong kinakaharap na kaso nito issue. Sa ombudsman, sa DOJ, no? Yun naman, kahit makulong siya doon, pwede pa rin siya makatakbo. Tulad ni Pastor Kibuloy, alam mo naman dito sa Pilipinas, di ba? Tulad ni Pastor Kibuloy, ang bibigat ho ng kaso, nasa loob ng kulungan, makatakbo pa. Di ba? Yan yung mga dapat baguhin no? Sa 1987 Constitution Di ba? Sipin mo, bibigat ng kaso, nakakatakbo. Pero si Juan de la Cruz, pag mag-a-apply, kahit sa ahensya ng private sector, pag nalaman may kaso, hindi ka tatanggapin. Pero dito, kahit marami kang kaso, ongoing nakakulong, punta ka ng COMELEC, mabibigyan ka pa rin ng Certificate of Candidacy. Sumusunod lang naman ng COMELEC sa batas Kaya kahit si VP Inday Sara Duterte, mapakulong ho ng ombudsman, Sandiging Bayan, or ng DOJ, habang nakakulong yan sa iba't ibang kaso, makakatakbo pa rin bilang presidente sa 2028. Baka manalo pa kasi baka maraming maawa Alam mo naman dito sa Pilipinas, sa mga puso ng mga Pilipino, masyadong malambot. Baka manalo pa yan. Pero sa impeachment,
sa impeachment sa House, then pagka nanalo sa botohan, mapupunta sa Senado, magiging impeachment trial. Ang kapangyarihan mo kasi na sa Senado, ganito, pag napatunayan sa impeachment trial talaga nagkasala siya, napatunayan nga nagkaroon ng pandarambo sa kanyang kanyang term sa OBP, DepEd at kung anong issue pa, hindi nila mapapakulong to. Pero, remove to the office. Ibig sabihin matatanggal siya sa pagka-vice president. Kahit wala pang 2028. At bukod doon, ito yung matindi. Hindi ka na makakatakbo ng kahit anong posisyon for life. Kahit anong klaseng posisyon sa gobyerno. Kahit yung pinakamababa, SK Kagawad. Basta, ibinoboto ng taong bayan. Yun yung matindi. Kaya nga, bago natin pagtalunan or bago masabik ang mga DDS na sigurado na raw panalo si BP Inday Sara Duterte, problemahin nyo muna kung makakapag-file ito sa COMELEC sa 2027 October. Kung malalagpasan yung impeachment trial. Kasi doon nakasalala yun eh. Madali sabihin tatakbo ko. Kahit ako, pwede ko sabihin tatakbo ko eh. Tatakbo ko. Pakinggan nga natin ito mga kababayan itong si attorney. Nasaan kasi ako attorney pero nadisbar ito si attorney Larry Gadon eh. Secretary Larry Gadon ang tawag ngayon dito mga kababayan. Pakinggan nga natin. At may binulgar ito si Larry Gadon. Si secretary. Pakinggan natin. Walang kapanapanalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila nung kakasigaw, lumawit na yung dila ng Run Sara Run movement? Kasi nga, kaya hindi tumakbong presidente ito, makakalaban niya si Pangulong Bongbong. May tulog, baka manalo si PBBM, ay mawawalan sila ng posisyon sa national. Mawawalan sila ng kapangyarihan sa national. Kaya tumakbo siya sa slot na kung saan, malakas talaga siya noon at walang pwedeng tumalo. Yun na nga yung slot ng vice president. Alam niya may tulog po, pwede siyang matalo ni PBBM eh. Tuloy natin. Ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang. At hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila. At survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin. At pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM. At ang number 2 ay si Leni. Ang number 3 ay si Isko. Pang-4 lang si Sara. Nako. Kaya nga, tigas ng kakakatanggi niya na tumakbong presidente kasi wala talaga siyang pag-asa. At siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa Smartmatic. Pero hindi talaga nagtumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement. Hindi pa rin talaga siya tumakbo. At siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Kaya lang, merong mga kaibigan at meron talagang isang close family friend at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back to national politics. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang vice president ni BBM para halos wala kang gastos, sure kang panalo. Kaya yun ang nangyari. Nagkaroon ng arrangement na ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Gwen Garcia, si former President GMA at si former Speaker Martin Romualdez, at yan ay nabuo yung pagkatakbo niya bilang Vice President. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo. Wala tang panalo kung siya ay tatakbong presidente. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa confidential and intelligence funds
at yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education at lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang alam, boba at tanga. Kaya lalo lang na hindi siya mananalo dahil ang mga tao ngayon alam na ang karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung ano ang nangyayari. Grabe ka, Secretary Larry Gadon, bobo at tanga. Hindi ako naniniwalang bobo at tanga to. Matalino to. Kitaan nyo naman kung paano magsalita. O, mag-English. Paano rin mag-Tagalog. Kita mo sabi niya imposible gamit niyang word imposible. Imposible naman talaga maging 20 pesos ang bigas. Pero pwede, sabi niya. Imposible, tas pwede. Pag sinabi mo gumamit ka ng term na imposible, ayon sa pananaw mo, hindi pwede mangyari. Imposible gamit mong term Ngayon, kung pwede naman talaga mangyari, dapat ang ginamit mong word, posible. Tuloy natin. Dahil sa mga gobyerno natin Kaya walang kapag-asa yan. Drama na lang ito, yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang magiging depensa niya dyan sa impeachment case ay yung political persecution nito kasi tatakbo akong presidente. Gusto nilang hadlangan ang pagkatatakbo ko bilang presidente. Nako, huwag ka na magdrama dyan. Wala ka naman talagang panalo. Gina G si Secretary Larry Gadon Maganda, very well said itong explanation ni Secretary Larry Gadon. Palakpakan natin mga kababayan. At para sa akin talaga, mga kababayan, sabi ko nga set aside natin yung pro-Marcos, anti-Duterte, pro-Duterte, anti-Marcos, gitna lang tayo. Hindi talaga pang presidente si VP Inday Sara Duterte. Hindi talaga. Nagsasalita ako ngayong oras na ito, hindi dahil sa vlogger ako, from Marcos, anti-Duterte. Nagsasalita ako ngayon bilang isang simpleng netizen, simpleng botante rito sa Republika ng Pilipinas. Hindi talaga. Maaaring may mga gusto lang dito na iboto siya, manalo siya, yun ang gusto nila kasi anak ni Digong. Anak ni Digong. Pero bukod doon, wala na kasi way ng pananalita, alam mo yun, paano siya makibagay, magsalita. At saka si Digong mismo, kinalkal ho ng mga iba't ibang netizen ho yung lumang video ho ni Digong nung siya ay presidente. Pakinggan niyo ho kung ano ang payo niya sa anak niya si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan. And my daughter, iniudyok Manila, sabi ko, my daughter is not running. I have told Inday not to run. May nag-uudyok, may uutulang daw kay VP Inday Sara Duterte. Malamang kaalyado nila yun na tumakbo bilang presidente sa 2028. Bakit nga? Kasi nga, benefits nila para sa sarili nila. Kasi nga, itong si Digong, pinipiga nila para sa sarili nilang kapakanan yung mga nakapaligid sa kanila. Kasi alam nila, kapag nanalo si Digong, mabibigyan sila ng iba't ibang posisyon sa ahensya ng gobyerno. Dahil kapag may nanalong presidente sa Dilaw, kakamping, loyalista, hindi sila mabibigyan kasi wala namang iba nagtataga sa kanila kundi pamilya Duterte. Okay, ngayon, alam nila, matatapos na si Digong that time, gusto nilang patakbuhin si VP Inday Sara Duterte para tuloy ang ligaya. Yung benefits nila. Tuloy-tuloy ang pwesto nila sa ahensya ng gobyerno. After nilang mapiga si Digong sa politika, magamit, pipigay naman ngayon nila si VP Inday Sara Duterte. So, ibig sabihin itong pamilyang ito, nagagamit din talaga, mga kababayan. Tuloy natin. Ayun, sinasabi niya mismo kay VP Inday Sara Duterte. Don't run. Maaring ito si Digong, gusto niya rin presidente sa Pilipinas, lalaki. Kasi biblically speaking, ang utos talaga ng Panginoong Jesucristo
ang dapat namumuno sa isang bayan, lalaki. Alam niyo yan. Kaya nga sa bahay pa lang eh. Padre di pamilya, lalaki. Di ba? Depende na lang kung under ka. Pero padre di pamilya pa rin. Di ba? Parang ganun doon. Kasi kapag ang babae naging presidente ng republika ng isang bansa, o ng Pilipinas, parang ang mangyayari dyan ng presidente yung asawa yung lalaki. Dahil sigurado mangingialam. Mauudyukan. Especially kung hawak ng lalaki sa liig yung babae. Diba? Tuloy natin. Kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Hindi ito pambabae. Alam mo, the emotion. Ayan, narinig nyo? Hindi pambabae ang pagka-presidente ng isang bansa. So, ibig sabihin si Digong, naniniwala siya na ang presidente ng isang bansa dapat lalaki, hindi babae. Set up of a woman and a man is totally different. Maging gago ka dito. So, that is the sad story. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ay, yan mismo si Digong, mga kababayan. Aminado siya, si VP Inday Sara Duterte, maging gago ka dito kung naging presidente ka. Ang mga sabi niya. Ha? Ultimo si Digong. Ayaw niyang maging presidente yung kanyang anak. At siguro, alam niya rin na si VP Inday Sara Duterte, talagang walang kakayahan humawak ng bansa. Di ba? Dahil kita nyo naman, mga kababayan, nung nakaraan niya, may press conference yan, wala pang 10 minutes. Isipin mo, Tagalog na nga lang yung kanyang statement. May kodigo pa. May kodigo pa. Ano ba yan? Ha? Bigyan kayo ng konting May kodigo pa. Ito, ano masasabi nyo rito? In the NDF-ELCA, they are only about ano yung ng ELCA? And local armed conflict. And local, ELCA. Nakalimutan. Saka makakakita ng isang vice president may press conference tapos di niya alam sa mga reporter siya nagtatanong. Paano ito pagka nagkaroon ng isang privilege speech sa ibang bansa? Ano ba ito? Ano yung sagot ko? Kalimutan niya. I cannot explain that you as I said, Ako nahihiya kahit di ako DDS eh. Tigil nyo na yung pangarap. Ay, Jesus Maria Joseph Santissima. Okay na, umusga ha? Kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.